Tapos hindi nagsasalita, dead ba lang sa'yo? Yun na. Nakakainis. Na pinipigilan mo lang talaga. Ganun. Lalo na pag alam mo. Ang hirap talaga pag may alam ka eh. Merry Christmas, Marites! Wow! Marami kami latest! Dahil siyempre, nandito ng Team Legit, Team Urig, Team Trending! Bago yun, batayin ko muna kang good morning, good afternoon, good evening, and good morning! This is your Dean, Junardo! Ang inyong PhD, Rose Garcia. Merry Christmas! Oh, di ba? Merry Christmas na rin mula sa inyong unbettable Professor Ambet Nabus. And welcome to Marites University! Yes! Christmas no! Christmas no! Lalo ka na, costume mo, may ito nga, red, di may ba? green, may Oh, blue. green. Family of two jacket, di ba? Ilang days na lang to go. Ewan ko, basta. Kabisado rin. Okay, Oo, mga Marites, oo, magchikahan na galing tayo. mo sa math. Simulan na po natin ang chikahan. Tungkol kay Yasi Pressman. Binigyan ng pamasko, nagpatulfo sa driver niya. Ano ito, Prof? Oo, napanood ko kasi yung sa Tulfo nung nakaraang Okay. linggo na isang common tao na driver na nabangga ng trainee pala na ito driver pala, ni ito. Yasi. Ang ganda nung ano niya, para siyang jeep na something eh. Dito okay. nangyari sa BGC. Okay, ano Pero wala, nangyari? hindi nakasakay si Yasi noon. Tapos nabangga, napitpit yung likod, hindi na mabuksan, so hindi daw siya makapaghanap buhay. So parang pinag-intay siya ng pinag-intay na kung ilang araw. Ating Grab driver. Yan yung Yes. Grab driver. Pinag-intay ng ilang araw na sa pangakong aayusin. Oo. Pero nakarating naman kay Yasi. Ang naging problema pala si Yasi, parang pinaalis niya na kasi trainee lang daw. Kasi nga daw may mga ibang reason. Hindi dahil doon sa nakabangga ha. Tapos dinala doon sa Tulfo dahil syempre, wala nang hanap buhay yung tao. Tapos madali naman na-contact ni Senator Raffy Tulfo yung si Pressman. Agad-agad, ayun, nagbigay ng 100,000 pesos. Kasi pina-estimate na nila yung damage eh. So yun, masayang-masaya. Kaya parang may pamasko na rin yung Grab driver. At nagpasalamat naman siya kay Yasi. And si Yasi, syempre pinalakpakan ng netizen kasi nga ang ganda nung kanyang ginawang action. At pinaliwanag talaga niya na, bukod sumingi siya ng sorry, pinaliwanag niya na hindi niya alam na hindi nakapag-usap ng maayos yung driver niya. Yun. Oh, 100K Positive. daw, di ba? 100K is 100K. Siyempre, di ba? Di ba? Okay, at Sana least, all di ba? sa mga di ba? Case closed, di ba? Okay, PhD naman to kay Alden Richards, Director na. Posibleng magsama sila ni Coco Martin sa susunod na MMFF. O, di ba? Kasi di ba nga kahapon or Nung isang araw. Weekend. Tama, weekend. Nung Sunday. Nakita natin si Alden with, of course, megastar Sharon Cuneta dahil sa kanilang MediaCon ng kanilang MMFF movie na Family of Two. Mula sa A Sinico. mother and son story. from Yes. Sinico. Sinico, Yes. alam mo na, Mayor Roque. So, ayun nga, napag-usapan din doon na, alam mo ako talaga, na-post ko to kung nabasa nyo na, talagang sobrang impressed ako kay Alden kasi in 13 years, ang dami na niya na-achieve. Sobra. As in, ang dami niya na-achieve, ang dami niya nagawa. And na-witness kasi natin yan yung simula niya. Na talaga namang, totoo yun. Struggle talaga siya humble noon. beginning talaga, di ba? Now, alam naman natin, hindi lang siya aktor, hindi lang siya Box office king. Yes. Considered box office king ngayon. Kasi tinanong ko si Alden then magkano na ang kinita ng side breakup? Sabi niya, inaano lang daw nila pero kumampa na siya ng 100. Close to 100, yes. Then, At walang padding yun. walang padding yun. And then, actor, singer din yan, concert performer, Businessman. producer, and now, director. Yeah. Diba? He's directing his movie under Viva Films. Ito yung Out of order. Out of Order. Pero yung Out of Order pala, ano pa lang siya? Tentative. Tentative title. He's with Heaven Peralejo. Heaven. Oo, di ba? Parang talaga, nag-direct nga din si Alden. Ang sabi naman niya, eventually, he want to study yung talagang sa film. Directing. Maybe sa ibang bansa or something. Yon. At
di ba, gumawa siya ng movie with Julia, yung 5 Breakup. And then, as we all know, yung partner ni Julia in real life na si Coco Martin. Si Director Coco Martin yes, din. Parang Alden din na aktor, then nag-venture into creative, into directing. So parang tinanong nga siya, ano ba to? Parang pattern din ba ng Coco Martin? Sabi niya, nako, alam naman natin, Coco Martin yan, iba na, he has high respect. Pero, nagkakaroon siya ng chance na makausap si Coco at si Coco at saka si Julia. And ayun na nga, na-reveal na ni Alden na baka sa susunod na Film Fest or na MMFF. Mag-collab sila. On Toro. Okay. Diba? And speaking of Alden, nag-guest sa It's Showtime. Napanood natin yan nung Lunes. Diba nung umpisan, tinatanong natin nung weekend kasi tinanong ni kaibigan Alan Jones, hi! Yung watching, na nakita na nga niya yung art card na mag-guest itong si Alden. Na natupad naman. Kasama nga lang niya si Sharon Sheffer, of course. Kasi di ba nagkaroon niya ng mga issue before na dati siyang nasa Itbulaga, nagkakaroon ng mga ganyan, lumipat. So sabi, pag may promotion naman at okay naman, in-okayan naman ng iyong management, ng iyong network, wala namang problema doon. So, ang saya lang. Napanood ko yung kanina na ano siya. Nag-trending din pala. And may singit ko lang din doon sa mga achievement ni Alden. Kasi makausap ko si Tita Boots Roa para doon sa pelikula nilang Ikaw at Ako ni Sa Mowel Fan. Yes. Si Alden Richards at saka si Dingdong Dantes, ang dalawa ngayon sa talagang pinasasalamatan niya ng bongga-bongga. Kasi nga sa Mowel Fund po, ito po yung itinayo ni dating President Erap Estrada na nangangalaga sa mga issue ng mga film workers, yung mga nasa industriya. And itong dalawang ito daw, si Alden at si Dingdong, ang talagang latest inaalagaan nila kasi ito yung magpapatuloy kasi sila lang yung pinaka-bata-bata this time kasi puro mga sabi naman ni Tita Boots, mga ano na sila doon. Kaya sabi, sana mayroon pang ibang kagaya ni Dingdong tsaka ni Alden na mag-volunteer din dito as director ng Board of Director ng Mowel Fund. Yun. Kaya congratulations. Si Dingdong din naman is also actor, director, president. Yung kanilang samahan ng yung, mga aktor. Yung sa Kampi yung kapisanan ng mga aktor, ng mga manggagawang Pilipino. Hindi ko alam kung pareho yun kasi merong aktor talaga. Yun. Di ba at least masaya? Tama nga naman si Tita Boots, di ba? Kasi si Tita Boots, tagal-tagal na natin nakikita. Masigasig sa ganyan. Ngayon, it's about time naman talaga. Yung generation naman ngayon nila. Yan, tama yan. Dingdong, Alden, Coco, dapat yung mga yan. Diba? Congratulations. And speaking of Sharon Cuneta, nakasama ni Alden sa movie, PhD. Prop, ano yung ito mga PhD gusto, ideal. So, Alden pa rin to. Ideal daw, ideal husband. Ideal na maging son-in-law. Son-in-law. Kasi di ba kahapon pa rin sa ginanap na MediaCon, tinanong natin. Kasi lagi sinasabi ni Sharon na naging malapit talaga sila ni Alden. At ang turing niya talaga kay Alden ay anak. So, parang naisip ko lang, hypothetically, kasi nga, si Sharon, kung tinanong, may 3 anak na babae. At meron pang, may adopted sila, di ba? Si Miguel. Pero, kung nakikita din ba niya si Alden, if ever, na parang son-in-law, yung qualities ng son-in-law. Naku, ang bilis ng sagot ni Mega na, yes! Sabi niya. Kasi talaga daw kung si Alden na magiging son-in-law ng kahit na sinong ina, ay talagang iba. Walang problema. Walang magiging problema. Talaga nga naman ipagmamalaki mo. Sabi niya, unang-una masipag, responsable, kung ano-ano pang mga katangian na sinabi niya. At nakakatawa lang kay Mega. Sabi niya, nako, kumbaga may kanya-kanya na lang buhay ang mga anak ko, pero totoo lang, kahit kay Miguel, di ba? Gawa na siya, tawanan tuloy yung lahat. Pero I'm sure joke lang yun ni Mega. Pero may isa tayong hindi natanong kay Mega. Ano yan? Kagaya ng mga sinasabi niya, mga anak-anakan niya, ganyan. Na, may mga iba siyang sinabi na ilalagay niya na sa kanyang will. Di ba? Meron siya kagaya ni Miles, ni Julia Montes, sa mga katrabaho niya. Na parang kung ako talaga, bibigyan ko sila ng isasama ko sa will ko eh. Sabi ko, sayang si Alden, di natin natanong. Pero kailangan pa ba ni Alden? Hindi na. Hindi na, Alden. Sabi ko, hindi na. Hindi, kasi, pero sinabi niya nga yun, si Miles, si Julia,
kumbaga, anak talaga. Meron daw mga anak-anakan. Parang sinabi niya yun yung differentiation niya dun sa, kasi di ba si Mega palaging close niya to, nagiging malapit talaga sa kanya. Kahit yung mga stand-up comedian, inaampun niya. Ay, oo, totoo. Yun. Bibigyan niya ng mga alahos. And speaking of Sharon, gusto mong pa-exclusive sa Cine ko Pro? Paulit-ulit niya sinasabi doon sa press ko. Kasi nga, ang pinakamayari po ng Cinico Productions na at least, kahit hindi kami binigyan ng certificate sa Samaritas University, ang ating kumparing si Mayor Enrico Roque ng Pandi, well, bukas pa naman po. Nag-arrange tayo ng mga... Ha? Meron! Wala akong nakuha. Ay, umalis ka naman kasi ng maaga. Diba? So anyway, paulit-ulit na sinasabi ni Mega. Pinaulit. Ikaw ba? Hindi ka umalis ng maaga? Hindi, of course. Di ba sabay tayo dun sa mga, di ba? May mga umalit kami, no? Oh. So, sinasabi ni Sharon, willing na ako, pati si Alden, sige na, exclusive nyo na kami sa Cinico. Kasi nga daw, ang ganda nga daw nung trato sa kanila, na parating may pagkain, may pabaon, etc. At napakagaan lang daw nung atmosphere dun sa filming. Mukha naman. Mayor Roque, di ba? Totoo. Ang tanong, pwede ba? What do you mean pwede? Magpa-exclusive. Bakit? Pwede naman. Di ba si Sharon? Sige na nga. Di ba pa ba? Nag-star cinema din siya. Hindi na, wala na siya. Talaga? Wala siya sa ABS. Anyway, problema ni Mega yan. Naman na yun. Kung paano. Speaking of Sharon, natanong ko nga sa MediaCon, kumusta ang Pasko nila? Hiwalay. At namin yung si Casey, ang kanyang daddy, Gabby Concepcion, makakasama ngayong Pasko. Wow. So, hiwalay sila. Diba? Samantalang si Sharon, sabi niya, sila, the usual naman, dinner kasama yung mga kids. Yung pagbubukas sila ng regalo, usually hindi lang ginagawa pagbubukas ng Pasko eh. Pero pagbubukas daw sila ng 5 yata. 5 regalo binubuksan muna nila. Na-insecure ka nga, sabi mo. Sabi ka na ba? Christmas is just around the Pero corner. para ba ngayon pa lang yata yung Pasko na hindi nila makakasama si Casey? Siguro. Talaga? Ay, ako, Hindi, bigla ko wala. lang naisip to bigla ko lang naisip. Hindi kaya dahil, di ba, as we all know, bago yung concert ng Dear Heart, Nagkaroon ng alingas falling, na between Casey and former Senator Kiko Pangilinan and Frankie. The other daughter. May connect kaya to. Kaya din nag-decide si Casey siguro na with daddy naman. With her papa, Gabby muna. Actually, mas magandang opportunity nga kasi Christmas eh. Batibat eh. Baka naman hindi pa ganun ka-ready. So, ibigay muna natin sa kanila yan. Tama. Mahirap din kasi yung pilit, di ba? Okay. Pero segue uli. Natutuwa ko dito kay Shawi ha. Talaga namang may I promote din siya hindi lang nung pelikula niya o nila ni Alden. Pati yung binanggit nga yung Ate V, etc. na sabi pa niya magpapakasipag silang panuurin lahat. Lalo siya. Lahat ng entries. Di ba go, Sharon? Okay, ito naman. Kanina nabanggit natin si Heaven Peralejo, nakapareha ni Alden sa kanya. I-direct, i-act, tsaka si director, di ba? Produce. Yun. Out of order. Alam mo, ang bongga ni Heaven Actually, tinanong ko yan sabi ko, bakit si Heaven? Ang sagot. Oo, kasi di ba ang dami namang diva artist. Sabi naman ni Alden, yun daw, si Heaven daw talaga ang sinuggest siguro o ibinigay ng Viva. But at the same time, wala siyang problema kasi nagagalingan din daw siya kay Heaven. Nakikita daw niya si Heaven and kaya na-excite din siya na makapareha to. And speaking of Heaven, bagong Ginebra girl. Correct. Kasi nga, di ba, binalitan natin dito, nag-muse siya. At sinabi pa nga natin, dami mga players mismo ng Ginebra ang umi-emote sa kanya. Ay, hindi naman nagkamali yung koponan kasi siya na ngayon pinuwang Ginebra Calendar Girl. O mula January hanggang December, magsawa po kayo sa mga sexy poses po ni Heaven Peralejo na talaga naman pinagkakaguluhan ng mga kalalakihan na mahihilig sa mga agua de pataranta, which is Ginebra. Di ba may ganon? Bongay talaga si Heaven kasi sabi nga, may segue ko lang doon sa report ni PhD na isa siya talaga sa pinaka-exciting na artista ngayon ng Viva na talagang pinupush yung career. Mukha naman nga. Diba? Mukhang siya ang pinupush ngayon. Si Heaven na. Di ba? Siguro si Julia naman kasi mas nauna, mas established na, I guess. Tama. Pero ang positioning kasi sa kanyang branding, yung
Ano ba? meron na kasing award meron. ng Best Actress. talaga. Tinatanong ko May lang naman. acting award Hindi na ko kasi. alam. Yan. Si Julia nga wala pa. Parang wala akong matandaan kung meron ba. Parang wala rin. Baka mamaya nagkamali tayo. Pero so far, Julia wala akong matandaan. Barreto. Barreto. Meron siyang yung kalaban, tanduay naman siya. No, itatanong niya award, acting award. Parang wala pa akong alam. Oo nga. Meron ba? Kahit Parang nomination wala pa. yata. Baka nung bata, dahil di ba nag-child star Uy, yan. pero magaling na artista si Julia. Oo ha? naman. Oo naman. Oo naman. Oo, ha? Sa lahat ng mga Barreto, siyang pinakamagaling. Yes, agree. Oo. Hindi si Ay, Flash. ikaw Si din Claudine, naman. okay na. Magaling. Oh, Grabe hi, ka, Clau. Kasi si Clau, di pa natin nakakausap dito. Grabe. Congratulations sa Lovers and Liars. Sa lahat ng Barreto, si Claudine ang pinakamagaling umarte. Yan. Next, Julia. Talaga nag-label. Nag-ano tayo. Pero sa alam ko si... Label ba? Hindi, ang tawag sa ganon. Sa love ko si Gretchen Barreto. No? Oh, we all love Gretchen Barreto. Oo, Mama Gretch. Okay, sunod naman natin mga Marites ang Lola Gretch. balita kay Andrea Brillantes na Unbothered. PhD. Ayun na nga. Ang title, Unbothered. Unbothered talaga siya Ayan, ngayon. ganyan tsura niya. Ito talaga ang pinili, no? Oh. Hindi, May diba? sungay na, may ahas pa. Huwag na tayo magpakaano-ano pa dyan dahil talaga namang si Andrea ang isa sa pinaka-controversial yata ngayon na artista dito sa Pilipinas, no? Pero sa kabila nito, deadma. Wala lang. Hindi siya nag-react, hindi siya nagbibigay ng anumang comment. Tapos nag-post kamakailan lang sa Twitter or sa X. Ang pinost yung kanyang top list or top 5 list ng yung mga pinapakinggan niya sa digital na song. And it's all about Olivia Rodrigo. Ang galing niya mag-ano ng Oo, sarili. grabe. No? Pero mababasa mo yung mga comment, talagang lahat. Sobra. Oo, nandiyan. Parang wala lang, hindi ka ba mag-react, hindi ka ba talagang ino-urge siya, may urge sa mga netizens na Pag-reactin siya. Mag-react ka na, magsalita ka na, kung talagang di totoo to, ba't ba hindi mo linawin, ba't ba hindi mo i-clear. Pero ako, naniniwala din ako na yung ginagawa ni Andrea na to ay siguro nga mas effective to Kumbaga, yung silent, bahala kayo kung ano isipin nyo, basta ako. Basta ako unbothered. Unbothered ako. Work lang ako. Parang gano'n. Kaya naman, nireport natin dito last ilang episode, mas siya pa nga nakinabang Ayun na nga. dahil siya pa may endorsement. Oh, di ba? Pero habang ang mga netizen, syempre nanggigigil. Kasi gano'n yun Para bang pag may kinainisan kang tao, ugat ka. Tapos hindi nagsasalita, dead ba lang sa'yo? Mas Yun na. nakakainis. Di ba? Yun na. Yun ang gusto niya Di ba tayo magagawa, mga Marites. Diba? Oy, kaya lang nag-post siya sa TikTok, yung endorsement niya. Ewan ko lang kung ma-appreciate nung ine-endorse. Kasi parang, instead na yun ang mapansin, ayun na naman, puro mga... Negative. At saka may meron pa nangangampanya na ano daw na i-boycott daw Kawawa naman si Andrea. Kaloka. Diba? Pero parang di uso sa atin yun, yung boycott-boycott. Okay, balita naman natin si Sofia Andres magpapasabog. Grabe, ano naman pasabog yan? Kasi nga daw napipiko na nga daw si Andrea sa mga bashing sa kanya kasi lalo tinatawag siyang mga cloud chaser. Ano man tawag doon? Cloud chaser. Papansin, walang ginagawa. Sabi niya, sausawera. Sabi, nabobore ka na ba daw sa ano mo, sa pagbibilang mo ng kayamanan, etc. Kasi napakayaman nga naman, di ba? Siyempre, di ba? Ang mga projects naman niyang ginagawa, talagang magaling din naman siyang actress. Pero dito sa nangyaring issue po, dito issue pa rin ng Kathniel po ito na talagang sinusuportan. Nagpakita talaga siya ng pagsuporta kay kay Catherine. May mga ginagawa siyang mga alam mo yung nakakatulong doon sa kaibigan niya. Tapos nagki-cryptic post pa siya. Kaya hintayin daw natin yung pasabog dahil mukhang magpapasabog siya dahil napipikon-pikon na daw siya sa kung ano-anong tinatawag sa kanya. Pero somehow, parang medyo naiintindihan ko naman si Sofia. In a way na, kasi nga, sobrang close talaga siya kay Catherine, even kay Sarah, di ba? Yan ang mga mga circles niya. Yung alam mo yun, siguro may alam ka na pinipigilan mo lang talaga. Oo, tapos siguro may mga nababasa ka na alam mo, hindi ito yun. Or kung alam nyo lang. So, yun yung feeling na gano'n. Kung alam nyo lang, totoo, so, gano'n. So, para mailabas niya siguro somehow, or maipakita rin na, yung maidepensa somehow, yung kanyang kaibigan, kung ano man yan,
dinadaan niya dun sa mga cryptic posts, etc. Kasi hindi naman talaga pwedeng siya yung mag-post na, ito yung nangyari diyan, ito ganyan. Ano to? Kasi it's not her battle naman, di ba? Totoo naman. Pero minsan kahit hindi mo battle pag napipikong ka nga dahil gusto mong ilabas yung totoo at katotohanan, minsan may ganun Lalo na pag alam mo. Ang hirap talaga pag may alam ka minsan. Lalo na kagaya mo, di ba? Huwag mo akong pilitin, JN, ha? Huwag mo akong pilitin din. So yun, And speaking of Katyan nga, di ba, naglabas na ng statement ng ABS, di ba? O Star Magic na... Hindi ko na binasa. Hindi ko na binasa. Halos ganun din. Hindi ko na binasa. Sabi lang niya, hindi nagpapagrant na interview yung dalawa. At respetohin daw. Yun. Okay na yun. Yun ang statement nila. Okay na yun. Sige. Pinag-ano na, mas gusto ko pa makinig doon sa mga homily sa simbahan. Oo, meron. Hindi, kasi nakaka-inspire Oo, sabi dun, di ba? Oo, di ba? Hindi natin, sabi natin, from palengke, mga supermarket, opisina, lahat na pinag-uusapan yung hiwalayan. Pero natuwa ako doon sa kung paano itinatawid ng mga kaparian yung natutunang lessons. Di ba? Na merong, nakapakinig din ako sa homily. Okay yun. Marites din pala si Father. Oo, no? Ano ka? Okay. Ibalita naman natin mga Marites. Itong si Kailin Alcantara, excited na raw mag-lock-in taping. Totoo nga kaya nasa endorsement nila ni Mavi Legaspi. Ang dahilan kaya wala pang reaction sa breakup issue. PhD, ano ito? Di ba nanood ako ng Queendom live concert. Congratulations! Sobrang galing. Alam nyo, hindi lang sila dapat dito, deserve nila na makilala internationally. Mag-tour sila. No joke. Napakagaling. Julian, si Rita. Alam mo, napaka-harmonize ng kanilang Kailin muna tayo. Oo nga, kasi may connect doon din. Dumating si Kailin, nandun siya, nanood din siya. Solo, walang Mavi. Usually, hindi mo mapag-ihiwalayan. Correct, diba? So, siya, ang kasama niya si Ken Chan. Hindi ko alam kung kasama niya o baka nagkita lang sila doon. Sumuport daw siya kasi nga mga kasama niya sa AOS, All Out Sundays, and sabi niya lahat naman na yan, may personal akong relationship doon sa Queendom na yung 6 na girls. Yan. So, anong namarites mo dun sa Queendom? Ay nako, minamarites ako, kaya lang alam. Knowing you, di ba? Kaso, na naman. May paghaharang. Hindi, wag na muna daw. Okay. Yun, so, bilang respeto, sige, wag muna nating ichika. Anyway, pero hindi ka mag-aala, Sofia Andres, ha? Ay, na very soon pwede mong masabugin yan. Hindi na? Okay. Tama na. Hindi, may nalaman lang ako na, yun nga daw, yung sa issue na, di ba, may issue nga na break up na sila. May nagsasabi na kaya daw siguro hindi makapagsalita like si Kailin or si Mavi dahil may mga endorsement o may endorsement pa na existing na yung endorsement na yon ay kailangan magkasama nila. At mukha nga dahil may lumabas na yung parang sa soda. Soda. Pero magkahiwalay ha? Nakukaloko yung picture. Magkahiwalay pero magkasama pa rin sila. Hindi sila magkatabi doon sa picture. May namamagi. Sino yung nasa gitna? Hindi ko alam, isang event yun parang host nilabas ng Sparkle. Magkaganon sila kami. Oo. Parang nandun si Mavi, nandito si kung umamin na, kung talagang ang break na at umamin, baka hindi na talaga sila magkasama kahit magkahiwalay. Alam mo naman sino tatanungin natin dyan, di ba? Ayun na. Tinanong ko na nga yung isa. Hello, Lito. Naku, knows. Suma pa rin well, sana, di ba lalabas na totoo dyan? Yun. Tayo pa ba? Okay, mga Marites, abangan nyo yan. Continue sorry po namin yan. Mavi Kailin. Hanggat nagsalita na sila, malalaman natin. Hanggat wala pa talagang pag-amin. Ayun. Mas magets version yan, okay, Page, yan naman itong balita kay Barbie Fortesa. Barbie Fortesa. First, di ba nag-birthday ka makailan si Jack Roberto? Happy birthday, Jack. Happy birthday, Jack. Yes, Carita, Jack. Grabe lang tong si Barbie. Alam mo, somehow, bumibilib talaga ako dito sa dalawang to. At kay Barbie mismo. Kasi kung titingnan mo sa kanilang tatlo, si Barbie ang pinaka-ipit. Dahil ipit siya dahil ito ang kanyang tunay na mahal. At ang kanyang, of course, on-screen love team na si David. Pero sa kabila nito, alam mo yung
talagang ipinaparamdam Unbothered. at ipinagsisigawan ni Barbie kung gaano pa rin sila kasolid ni Jack. At kumbaga, iba to. Ito yung personal ko. Ito yung totoo ko. Ito arty lang to. Ito yung... Ang camera. Or ito yung gusto nyo. Binibigay naman namin. Parang ganyan. Diba? Pero sabi niya, basta andito lang ako sa likod mo, nakasupport. Mahal na mahal kita. Grabe, no? Wagas. Yung declaration niya, no? Kahit naman At ano. ang pinakabongga, maligayang kaarawan, aking tahanan. Alam mo yun? Sabi ko, sorry naman ni Barbie, aking tahanan. So, parang ang ibig niya sabihin. Trabaho lang talaga si David. Sa kabila ng lahat, exactly. Sa kabila ng kaguluhan na yan, balik ako, uuwi ako. Sa'yo ako. Sa Aray ni Barbie, sa aking bebe. home, sa aking tahanan. So, congratulations. I'm sure masaya yung Christmas nila. Lumas yung pulang araw kasama si David tsaka si Alden, di ba? Abay, mga fans si David, binabas si Alden. Bakit daw kasama pa rin si Alden? Kaloka. Kaya mo na. Ewan ko sa mga Pero maganda yun. At least marunong mag-ano si ano. Di ba? At least, di ba? Hindi man si Barbie na ano. Okay, mga kaibigan. Ito na po ang ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Dahil mahalaga nga po na nanaramdaman ang inyong aruga. Kaya naman kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PhilChika sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out ninyo na po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Eto mga kamarites, si Piolo Pascual ang aming ichichika sa inyo na may Film Fest entry na Malyari Prop. Simula mo. Grabe! Ayun na nga. Actually, Piolo mga Pascual. kamarites, trailer pa lang po, full trailer pa lang ng pelikulang Malyari ang ipinakita po sa amin ng Mentor Productions. Nakakaloka dito kasi tatlong timeline nangyari ng 12th century, Grabe, may no? 19th century yata yung current nating patawag. At tatlong karakter din ang ininterpret, at tatlong karakter din na Ang base sa gagampanan. interpretation ni Piolo, pero palahat puro about Malyari, di ba? Si Father Juan Severino Malyari, yan po yung kauna-unahang pare na Pinoy na nag-serial killer. At ang pinatay 59. Grabe, nakakaloka siya. Parang gano'n, basta nasa line of 5 ang napatay niya. Ibang klase si Papa Piolo dito Kung po. hindi pa siya nahuli, baka magtuloy-tuloy pa yung mga napatay. Iba-ibang look, iba-ibang karakter. Kasama po niya dyan sina Janela Salvador, Tita Gloria Diaz, si JC Santos, at saka si Angeles. Whatever. Ron Angeles. Ron Angeles. Ayun na nga. Sa direksyon ni Enrico Santos ang nasumulat po. Isa po ito sa mga 10 entries ng Metro Manila Film Festival. At ang bongga dito, i-distribute po ito ng pamoso at sikat na kilalang Warner Brothers. Di ba? Yun na. Kaya ang sinasabi na pang-international na si Piolo Pascual. At alam nyo, ramdam ko mukhang maraming medyo natithreaten kay Piolo Pascual. Kasi nga, dahil ang bongga talaga ng karakter niya. Oo, tatlo. Mahirap kabugin yun. Ang lakas-lakas ng laban for Best Actor. Ako dito bilang unbettable professor, hindi ito ng opinion ng Marites University, pero para sa akin mukha siyang mananalo Best Actor. Actually, mukha. Sorry, Papa Dong, ha? I love Dong. Pero still, di pa rin natin masabi. Pero siya ang pambato ko. Sa ngayon, siya ang matunog. Bakit siya matunog? Kasi nga, portraying 3 difficult characters. In 3 generation. About Malyari, about Father Malyari. Pero syempre, again, hindi natin alam. Hindi din tayo sure. Si Baka Alden, mamaya, hindi ba... May Alden din, Hindi maging ganun ka-convincing pala pag pinanood na ng mga hurado. Hindi mo masabi, Merong Derek Ramsey, na love ko. Ang gaganda ng labanan. Diba? Naku, pag nagsama. Diba? Speaking of Ding Dong din, may pasok natin dahil galing ako ng media ko ng Rewind. Meron ba? Yes!
Yes, at doon pa lang ipinakita Hindi kami na-inform. Doon pa lang ipinakita ang full trailer ng Rewind. Ang bongga din. Yeah. As in. Parang alam na ka. No joke, ang galing ni Ding Dong dito. Ang galing ni alam ko yun, di ba? ibang Marian, ibang Ding Dong mapapanood. parang alam ko nila. na Kaya nga doon sa best actor muna tayo ha. O di ba meron kang Piolo, meron kang Ding Ding Dong, may Derek Ramsey May ka, Alden. may Alden Richards Sana ka. natin discuss yan. May saka na nga inuulit ko lang kasi Alam mo, may mga Christian Bables ka pa. Christian Bables na talagang Meron veterano na pang doon. Tapos Cedric Chu, ano? Cedric Juan, Matteo Guiducelli. Exactly. Pwede mo bang isnabin din ang isang Basta, Christopher De Leon? One of the sa exciting. episodes ng Marites, bago siguro Ay, mag-fearless forecast tayo. O yeah, kaming tatlo Diba? po. Di ba? Yan. Sige ha, walang kopyahan ha. Oo, okay man. Okay mga Marites, yan po ang ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Tuloy-tuloy lang po tayo Marites. Ito, prop ano itong balita kay Ann Curtis. Bongga to. Oo. Kasi nga dahil nga sa naging usapan sa Kathniel, parang natabunan naman ng good news na ito na itong si ating Diyosa, si Ann Curtis nga po, ay binigyan ng wax figure dito sa Madame Tussauds, ang pag-ano dyan. Sa museum po ito sa Hong Kong. Yeah. Siya ang kauna-unahang artista na Pinay na talagang makikita diyan nilagyan ng ng wax figure niya. Although may mga tatlong na po diyan Pilipino, si Manny Pacquiao, si Catriona Gray at saka si Pia Wurtzbach. Pero siya sa mga actresses, sa mga stars siya. Taray! Bongga yan talaga. Pero paano kayo napipili dyan? Bakit si Ann? Oo, ganon. Well, hindi natin minimenos ha. Kumbaga nagkatanong lang, di ba? Doon sa nabasa ko, walang nilabas. Punta tayo na Hong Kong. Check. Oo, pagpunta natin ng Hong Kong, punta natin yan. Tapos tuwa nga siya kasi yung mga sukat-sukat sa kanya, kala doon niya hirap gawin. Di ba? O di ba? Mukha talaga si Ann Curtis. Okay, mga Marites. Ito naman po, isa pong magandang balita. Ang tungkol kay Ma Salvador, Prof. Yan, dahil nga pa rin sa isyong Kathniel, natabunan din itong balita. Good news na yan, ha? Diba? Ang tingin mo, dahil ikaw, mother ka, nanay ka, ano mga ilang buwan na yan, tiyan na yan? Alam mo, yan, sa tanong mo na yan, nagulat ako. Nung nakita ko yung picture niya, ba't ang laki na? Parang 5 months Kasi parang na. kailan lang nakita natin si Maha, parang wala naman, di ba? At saka may emote pa dun sa kanyang emoji nation na show Kaya sa nga, TV5. nagulat ako na, ay, ang laki na. Ako tingin ko, parang nasa 9 months. 5 or 6. 4 to 5. Mga ganon. Diba? Kasi kung 3 months pa lang, usually yan hindi pa yun halata. uubo. naman, Hindi yun pa na, nakaumbok. diba? At saka talagang pinakita nila sa isang nila yan, na Christmas theme nila yan. Sila ni Rambo, yun. Kasi nga, ang bongga ni Maha. Kinasal ngayon at ngayon, ang malapit bilis mabuntis din, di ba? Oy, speaking of buntis, nakasalubong ko si Yasmin Cordy. Yasmin Cordy! Merry Christmas! Nakasalubong ko, basta somewhere in isang shopping, hindi sa BGC. Ayun, ang laki na rin ng kanyang, Chan. tummy-tummy. Kailan siya manganganak daw? I'm sure tinanong mo yun, no? Hindi ko natanong. Ay, ano ba? I-count na lang natin. 5 months na siya, 5 months. So, kung 5 months na siya ngayong December, January, February, March, April, May. mga May, mga ganon. Summer. Summer. So, hindi pa pala alam ang gender. Hindi pa pala sure kung boy. Hindi pa pala. Wala pang Yasmin gender. naman, Wala pa nga, ipinangunahan lang. Pero, parang nararamdaman nga daw niya na baka boy. Siyempre, hinawakan-wakan ko. Parang feeling ko din boy. Malay nyo. Nagugula na pala ito si PhD. Pero itong kay Namaha, hindi pa rin nire-reveal. Wala pang gender reveal. Wala pang gender reveal. Mga Mga reveal ngayon, marami na, di ba? Poster reveal, teaser drop. Ayan na. So, i-congratulate natin ang mga ganyan. Maha, Rambo, congratulations. And of course, Yasmin at mga iba pang mga nagdadalang tao dyan. Sabi ni Yasmin, marami daw ang mabubuntis ngayon. Hula din niya yan? Hindi, sabi ko, bakit? Paano mo naman nasabi? Kasi nga, Year of the Dragon daw next year. So, maraming gusto na Year of the Dragon pag ipanganak ang kanilang mga baby. Ayun na. Ganon. Pinlano daw talaga nila ni Ray. Sarap. Ay, sarap. Ano mga Marites? Kontento ba kayo? Busog ba kayo sa aming isang Ligong Chismis? Yan po ay mula sa Marites University! Abangan ang susunod! Nako, kapanapanabik po ang mga hulaan sa The Who!